Taka-taka na itong ginagawa nila Mr. Remulla ay displays aggression. Yung nangyayari sa kanila ay binabato nila sa ibang lugar o ibang tao. Opo. So, politika pa rin. May kinalaman pa rin po politika dito. Definitely, malinaw na pamumulitika pa rin yan. Ito bang, unahin ko lang itong naging pahayag no, ni Ombudsman Boying Remulla doon sa naging budget hearing ng Kamara sa kanilang budget nga sa Ombudsman na ang Davao, ikaw bilang isang taga Davao, ay epicenter daw ng flood control projects. Aba, at later on, sa huling bahagi po ng kanyang statement, biglang kabig naman na kailangan pa daw nilang humanap ng sapat na ebidensya para patunayan yon, Sir Jay. Siguro pagpapasensyahan na lang siguro si Attorney Boying, no, si Ombudsman Boying, kasi alam mo, galing sa sakit yan, baka hindi na niya masyadong napag-iisip ng maayos yung yung kalagayan ng bansa. Opo, opo. Kasi yung mga ganyan, alam mo namang hindi totoo, kaya mahirap patulan eh. Alam mo namang gumagawa lang sila ng mga kwento para kung ano-ano tikakasira ng Davao City. Parang hindi sila natutuwa na ang economic growth rate ng Davao City ay 5.1%, samantalang ang national growth rate natin ay only 2.3%. Medyo masakit yun. Imagine mo, isang maliit na syudad na minamaliit pa nila at sinisiraan, ang siyang nagpapakita ng iba yung lakas, no, tungo sa pag-usbong ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino, particularly Mindanaoans, no, or Davaoeños. Opo, kasi para bang Davao City na lang ba yung may flood control projects o dapat bang talagang... There is a Jade, there is a series of parang campaign, no? Nitong huli, nagpunta si Mr. Matibag ng NBI at sinabing yung isang kumpanya, i-rescue nila dahil yung mga empleyado raw ay hindi magandang kalagayan, samantalang yung mga empleyado naman, wala namang nagrereklamo sa kanila. At saan ka naman nakakita na isang raid, pagkatapos ang tinumbok yung kahadiyero, yung pera ng kumpanya, tapos sasabihin lang may radiation. Kung may radiation yan, matagal nang apektado yung buong paligid. Kaya medyo hindi na nakakatuwa, pero alam naman natin ginawa nila yan. Kung magugunita mo, how many taon na rin ang nagdaan kahapon nung naalala ko si Nicolas Torre naman ang heartbeat dyan sa mismong kinalalagyan ng pasisinayaang kingdom, no, sa Davao City. So there is anong tawag nito? Kita mo naman nung bumaha sa Davao City, lahat sila, pati yung mga galamay nila sa national media, mga traditional media dyan sa Davao, sa Manila, pinukpok ng pinukpok yung baha. Pero ngayon, lubog na ang buong Luzon, buong Central Luzon, lalo na Bulacan at Pampanga. Sa amin sa Pampanga, Diyos ko, yung mga lugar na hindi dating inaabot ng baha, katulad ng Camellia Homes dyan sa may Apalit, Pampanga, hanggang dibdib pa rin hanggang ngayon ng tubig. So, pero hindi binabalita ng mainstream media. Parang sinasakal yung mga istorya. So, hindi ka taka-taka na itong ginagawa nila Mr. Remulla ay displays aggression. Yung nangyayari sa kanila ay binabato nila sa ibang lugar o ibang tao. Opo. So, politika pa rin. May kinalaman pa rin po politika dito. Definitely, malinaw na pamumulitika pa rin yan sapagkat unang-una, nakita mo na sa nakaraang ilang buwan, 21 foreign dignitaries and investors mula sa 20 bansa mahigit ang nagtutungo dyan sa Davao, and they have started planning, coordinating with the city government and the people of Davao with their plans of foreign foreign investment, no? Foreign direct investment. Hindi siya papel lang, kundi pangangapital talaga, katulad ng balak na
pagtatayo ng anong tawag nito, yung basura na i-convert into power na pagkatapos na ibalita natin yan ng masidhi, narinig natin yung Malacanang, yun naman ang kanilang plano daw, maglagay din ng ganyang klaseng project, no? Pero dito, this is a foreign funded, anong tawag ito, parang gusto nila silang magtayo, walang masyadong financial obligation ng city. Alam mo naman, ang Davao City walang utang yan, kaya very, very attractive yan sa mga foreign direct investors, Jade. Kaya nga minsan, sabi pa nga ng iba, ang mga proyekto dyan sa Davao ay parang inaangkin na yung credits. Okay lang ang kinin nila, basta importante sa amin mga mamamayan dito, nakikita namin kung ano yung totoo at saka ano yung maganda para sa mamamayan, hindi lang ng mga Davaoeños, kundi yung mga galing ng Bukidnon, galing ng Agusan, Surigao at kung Cotabato. Kasi ultimately kami naman ang magbe-benefit, hindi na namin masyadong pinapakinggan yung mga political, anong tawag nito, mga pakulo, no? Kasi pakulo naman yan, no? Obviously pakulo dahil kapareho niyan, baha sa buong Luzon pero namimigay ng ayuda doon sa lugar na wala namang baha, no? Nag-aantay ng asikaso ngayon yung mga taga Hagonoy, Bulacan, mga taga Paumbong, yung mga taga Macabebe, Masantol, Pampanga, yung sa Zambales, kung nakikita nyo yung kalagayan sa isang bayan dyan sa Bansales na talagang naghalo yung baha at yung lahar na dumaloy, no, as a result of the ongoing habagat. Opo. Sinisisi nga yung kalikasan, climate change. Sir Jay, yung nasa likod nga ng mga pagbaha ngayon sa ating bansa. Narinig ko nga si Presidente, hindi naman daw babaha kung hindi umulan na malakas Opo. Pero Sir Jay, papaano dapat ito balansihin ng taong bayan? At meron tayong, ang dami kasing mga pangyayari. Meron sabay-sabay. May budget hearing, budget season nga ngayon, patuloy na dinidinig. Kaya nga narinig natin yung pahayag ng Ombudsman Remulla patungkol nga dito sa Davao. Tapos may kasabay paring itong impeachment trial. So ano bang tingin mo dito? Well, una tapusin lang natin yung kay Mr. Remulla, yung palagi sinasabi niya, epicenter ng baha. Tandaan natin yung mga hindi nakakaalam. Kami rito sa Davao, alam namin yung nangyayari, pero para sa kapakanan ng mga nanonood sa ibang bansa at sa ibang bahagi ng Pilipinas, 4 na taon na walang national ayuda ang city government, walang pondong binibigay, ano? In other words, kumakayod ang aming gobyerno rito, ang mamamayan, sa pamamagitan na rin ng pagsunod sa mga batas at pagbabayad ng tamang buwis dito, lokal, pasasaan at nakakaraos kami at nakakapag-project, nagkakaroon pa ng mga modern buses na wala talagang ayuda, no? So, wag na ho natin masyadong pinagpapansin yung mga ganyang paninira. Ang importante ay umuusad kami sa tulong at awa ng Panginoon at sa ayuda na rin ng mga tao mismo dito sa Mindanao, no? More specifically sa citizens of Davao. Ngayon, with respect to yun nga ang problema, no? Kasi pagpapanabay talaga yan dahil nag-submit sila, unang-una, umpisa natin dyan sa budget, nag-submit po sila ng pagkalaki-laking budget at meron pa rin hong flood control yan at meron pa rin unprogram. Yun ang masakit Kaya nga tinatanong nung mga foreign direct investors na nagpupunta rito, pati mga ambassadors, bakit kayo nakakapagproyekto pa? Wala naman kayong loan, wala naman kayong ayuda from the national government. Ang sinasabi lang naman nung panahon pa ni Mayor Sara Duterte, ang sikreto napakasimple. Kung ano yung aming pera, yun lang ho ang aming ginagastos. Hindi ho kami nangungutang, hindi kami naglo-loan, hindi kami nag-insertions. So in other words, you utilize
your own resources. Ang tawag dyan ay effective fiscal management sa gobyerno, no? Pag sinabing fiscal, ibig sabihin po niyan, yung pera pananalapi. So kung ano lang yung pondong nalilikom, yun lang dapat ang ginagastos. Pero kabalintunaan po dito sa ating national government, katulad na lang this year, nagpasa po sila ng almost 7 trillion, pero ang 1.2 trillion, kung di ako nagkakamali, ay uutangin pa. Kaya palagi ho tayong deficit spending, kung tawagin namin sa government budgeting, ano? Deficit spending, ibig sabihin gumagastos tayo nang wala pa yung pera. So ang nangyayari, nangungutang po tayo kahit na mataas ang interes sapagkat wala naman ho kasing nagpapautang sa atin dati ng mga soft loans, no? Kasi nga medyo masama ang tingin, ang ratings ng mga Fitch, ng mga S&P, ng mga Chase Manhattan at iba pang mga JP Morgan na nagre-rate sa ating pananalapi at kabuhayan sa Pilipinas. So yan ho ang problema natin ngayon sa 2027 proposed budget. Ganun pa rin, mahigit tinaasan pa nila. Ginawa pa nilang 7 trillion mahigit at 1.7 kung di ako nagkakamali ang utangin dyan. Kasi ang makukolekta lang ng BIR, customs at iba pang government financial institutions or revenue agencies ay hindi po makakasapat. So, and they have to pass it before December. So, despite the fact na naging mausok yung usapin sa flood control, nandyan, may nilaan pa rin sila sa flood control, kahit na meron pang dinidinig na kaso sa Supreme Court hinggil sa mga unprogrammed allocations, meron pa rin pong nakalagay dyan sa 2027 budget na program, unprogrammed allocation or earmark, no, na budget. So, problema, paano nila mahihimay ng gusto yan kasi may panabayan nga. At ito ang impeachment proceedings na nasimulan na. Hindi ko mawari kung ang impeachment tribunal ay ipapahinto muna nila yung pagdinig sapagkat mahabang oras po ang kailangan para mabusisi, mahimay ng huwasto. Kasi nangako sila na magiging transparent ang paghimay sa budget. So, yan ang hindi ko pa mabalanse, no, sa pag-iisip. How can the Senate and the House put their 100% concentration when the House is busy vilifying and bastardizing the office of the Vice President and the Senate is busy with the trial and listening to anong tawag nito, to counsel for the prosecution who are so bastos. Sabi nga sa wikang assumption, no? The abogada of the prosecution is so bastos using unwarranted terminologies in a court of law, no? And their decorum is tawag nito, is way out of a decent breeding of lawyers or even for an individual, no? So ito yung mga bagay, Jade, na siguro kinakailangan pagnilayan ng gusto ng ating mga mababatas. Alin ba ang kanilang anong kanilang magiging priority, no? Because it appears that the priority of the House is to put down Vice President Sara Duterte kahit na ano pang sa kaparaanan, no, including appearing like uneducated people during the trial, no, yung gagamit ka ng mga salitang hindi ka nais-nais at hindi nararapat sa isang abogado o sa ano, kasi katulad kahapon, pinipilit nila, pinipiga nila, wala naman silang napipiga kasi unang-una, hindi naman sila yung dapat iniimbestigahan, no, or ginagawang witness sa kaso. Malinaw naman yung sabi, pinipilit nila paulit-ulit yung mga
acknowledgement receipt, sinabi na kung nakakaintindi lang ng simpleng English yung abogada, sinabi na nung assistant secretary ng OBP, wala po talaga akong nakita kasi naka-sealed envelope yan. Ano makikita mo pag sealed ang envelope? Di wala. Common sense. Yun ang hinihingi ni Attorney Lipstick, Attorney Liguatan, no? Na transparent daw, maging tapat. Paano ka magiging tapat? Sinasabi mo na yung totoo, ayaw mo naman makinig. Gusto mo, kung ano yung nasa isip mo, yun ang sabihin nilang totoo. Hindi naman ganon. So, ngayon, nagpatataka lang tayo kasi ang daming dapat nila ipatistigo, ayaw naman nila ipatistigo. No. So, yan ang kasaysayan natin dyan sa budget hearing at saka sa impeachment trial, Jade. Opo, ngayon ang pinapatawag, yung gustong ng taong bayan ay si Colonel Lachica. Dapat ay maging testigo. Kaya lang, sinabi po ng prosecution na parang hindi pa yata, parang hindi na nila ipipresenta itong si Lachica at yung isang Nolasco po. Takot sila CJ. Takot sila kasi pag hindi ka takot, siya dapat talaga. Noong palang unang mga testigo, lumalabas na yung pangalan niya, dapat noong palang nakipag-coordinate na sila sa Armed Forces of the Philippines kung saan aktibo pa. Ang pinapa-report nila, yung mga retired, yung walang kinalaman doon sa usapin. No? So, yun, nagtataka ang marami sa ordinaryo, mga pedicab driver dito sa amin. Sabi nila, nga no, manasir nga, sila chika man ay, di man nila ipatawag la chika. So, hindi ko rin alam kung ano ang estilo meron. Kasi ang kanila, parang they are milking the situation, Admar and Jade, so that pinatatagal and they are using words like scam, mastermind, architect, para tuluyang masira. Ang problema nila kasi, the more na ginagawa nila yan kay Vice President Sara, mas lalong tumitibay pa yung pananalig ng mga tao, mas lalong tumataas yung kanyang acceptance rating, yung trust rating niya. Yan ang pagkakamali ng oposisyon. Naghahanda, ang gusto nila, masira si Sara bago mag-2028, lumalakas pa lalo, 83% na yata ngayon, kung di ako nagkakamali. Ang dapat gawin nila, palakasin nila yung kanilang hanay. Pagtulong-tulungan nila, si Lenny, si Bam, yung ambisyosang si Risa Ontiveros, paano lalakas? Hindi yung paano sisiraan. Ang tuloy, ang nangyayari ngayon, kung meron man dapat sisihin kung bakit lumalakas si Sara, yun din oposisyon, yung mga anti-Sara, anti-Duterte. Kasi the more na sinisiraan siya, the more na nagagalit ang taong bayan, mas lalong sumusuporta kay Inday Sara. At isa din sa mga naging puna ng depensa at sa mga naging pahayag ng prosecution ay yung madalas sound bites daw yung mga sinasabi. Pang sound bites lang daw, Sir Jay, no? Hindi siya... Sinasadya yan. Okay, yeah. Go ahead, sir. Sinasadya yan nila, Jay, para nang sa ganon, yung mga vloggers, yung mga news organization, they will have use for soundbite. Kasi kahit na sabihin mo, stricken of the record yan sa Senate, naka-record na sa mga camera at saka sa mga tape recorder ng mga reporters yan. So, wala namang kontrol. Ang problema lang, masyadong mabait. Sobrang bait ng presiding judge. Kasi kung sa ordinary yung court yan, Admar, Jade, na contempt of court na yan sila, Ligutan, sila Kapunan, at saka yung babaeng, ang putla parang naubusan ng regla, hindi ko maintindihan, no? Tapos, nagbabasa na ng script, hindi pa mabasa ng gusto. Yung mga ganun ay, sabi ko nga kanina, umaga, nag-post ako, sabi ko, wala na bang mas maayos-ayos na abogado makuha yung prosecution? Kasi puro sablay puro fishing expedition. Ang gusto kong marinig yung mga matatapang na, kasi pag sa media, press conference, sila Congresswoman Zamora ng San Juan at saka itong si Ridon ng Bicol Saro Kabataan Party List,
Ang tatapang, ang husay magsalita. Siguro mas maganda, sila yung sila yung mag-appear, no? Yung talagang house prosecutor at wag nilang iasa sa mga counsel, sa mga private lawyers. Isa pa, hindi pa nila nasasagot yung tanong, Admar, Jade, sino bang nagpapasweldo riyan? Dahil hindi naman pupunta ng libre yan dyan sa Senado. Kasi kung tayong taong bayan, ang nagpapasweldo riyan, abay, ako kahit na sabihin mo, hindi ako masyadong katig sa prosecution, abay, nagagalit ako kasi bakit kayo kumukuha ng pangit, ng hindi maayos, ng hindi matinong abogado, ng palpak, ng hindi handa, no? Kung taong bayan, I assume na tayo ang nagbabayad sa kanila sapagkat ang house ang nagbabayad, ang pera ng house galing din sa pera ng taong bayan yan, Jade. Lagi po nilang inuulit-ulit yung mga salitang scam, mastermind, etc. Sir Jay, para bang o paulit-ulit na rin yung pag-correct po sa kanila. Ito bang mga ganito talagang parte ng strategy? Dapat yan kinokontempt na ni Dapat yan kinokontempt na ni recidivist na paulit-ulit. Hindi na siya habit Pero paulit-ulit sinasadya, no? Opo. Pero paano dapat ito intindihin ng taong bayan, ng publiko nanonood, Sir Jay? We should demand, that's why we should demand from the senator judges to discipline these members of the bar because may mga sinumpaan niyang sa kanilang pagiging abogado. Anong tawag nito? Ako, malayo lang kasi kami, pero kung nandiyan lang malapit-lapit, somebody dyan sa Manila, sa Luzon, should initiate, tawag nito, disciplinary action against these lawyers, no? The kinds of ligwatan o ligutan and Divina Gracia, they should be disciplined, no? Whether they will be reprimanded or they will be disbarred for misbehaving in court, no? Palagi nilang pagka nahuli sila, palagi sinasabi lang, we apologize, we promise to behave. Ano yan, parang grade 1? Nangangako po ako, ma'am, magbibehave na po ako. Anong klaseng katarantaduhan yun, di ba? And si presiding judge or even Senate President Gatchalian should crack the whip, no? Kinakailangan latiguhin na nila. Sabihin lang, oy, mga bastos kayo, binabastos nyo kami. Kasi ang sa totoo niyan, when they do that, ang binabastos nila yung Senado, yung Senate Tribunal. And they should not allow that. The Senator should not allow that. May bastos na nga silang kasamang walang modong senador. Tapos, kaya sila binabastos Kasi nakikita ng siguro ng mga abogado, wala, bastos tong mga katulad nila tulpo. Di magbinastos na rin tayo. Total, nakakalusot di ba? Kung makakalusot. Ngayon, pag hindi nakalusot, sasabihin nila, ay, sorry po, we apologize. We promise to behave. Ganyan din sinabi ni Kapunan, di ba? Ganyan din na sinabi ni Dilima, ganyan din na sinabi ni Luistro, ganyan din sinabi ni Ligutan. Ngayon, ganyan pa rin sinasabi ni Divina Gracia. It has to stop, no? Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Sir Jay, lagi pong binibigyang diin ng prosecution o sa kanilang pagtatanong kung saan ang Office of the Vice President daw sa mga nakaraan sa panahon ni Leni Robredo ay wala pong confidential funds. Ano po bang gusto nilang ipalabas dito o palabasin? Gusto nilang palabasin, kaya isa yan sa paraan kung paano nila inaangat si Leni, yung kanilang magiging kandidato. Ang problema, wala namang kinalaman si Leni dyan sa impeachment. Kaya tuloy, imbis na bumango si Leni, pumapangit tuloy yung pangalan niya, no? Nasasayang, no? Because alam naman, sabi ko nga we are wasting a lot of time for this process na pwede namang i-stipulate na lang lahat on record, lahat ng tinanong ni Attorney May kahapon, puro on record do you agree with me that in the report siyempre, mababago mo ba yan on record na yan? Di dapat ini-stipulate na lang. Pinapatagal nila in the hope
na nakakakuha sila ng media mileage, nababanatan nila si BP Sara. But the question is simple. Nagkameron ba? Nagkapera ba si Sara dyan? Wala. Kahit mismong COA na nga nagsasabi, wala po. In fact, you cannot prolong the agony of your prosecutorial questions by asking something which COA itself is saying, hindi pa ho tapos yung aming proseso. So, anong basis mo? Something that is unfinished, that is not correct? Eh di, sorry to borrow the words of Mr. Tulfo, you would like to appear like you are a stupid lawyer, di ba? No. Yun lang po. Opo, nabanggit nyo na po si Senator Judge Tulfo. Gaano po ka-delikado pag ganito na po ang mga pahayag ng isang Senator Judge at meron pang parte doon na parang nag-conclude na siya na naaawa siya doon sa witness, nanakaw na daw yung pera ng bayan, which is hindi pa naman naging malinaw kung binulsa ba talaga ng pangalawang Pangulo yung pera. Yun nga po eh. When judges misbehave, justice is denied. Anong tawag nito? Naloko na. Kasi pag judge ka, dapat objective ka, fair ka, balansi ka, hindi ka dapat bias. Isipin mo, sinabihan mo na yung tsaka hindi wag na lang yung witness eh. Babae, matanda sa'yo, may karamdaman, wala namang ginagawang masama sa'yo, tatawagin mong stupido, ewan ko kung anong klaseng pagpapalaki na nagkaroon itong taong ito, no? Nanghinayang ako kasi dati, anong tawag nito, sikat na sikat siya, kaya lang, hindi na tama yung ginagawa, parang pumasok na sa ulo niya yung yabang eh. Opo. And, Very unbecoming. yes po. Opo. Dito po sa panig ng prosekusyon, nakikita nyo po ba na hanggang sa kasalukuyan, kung pagbabatayin natin yung pagko-question nila, yung mga gawi nila na parang inaantay nila na matisod, yung witness na may makuha sila na information, yun yung parang inaantay nila eh. Ibig sabihin ba nito, wala pa silang matibay na ebidensya dahil nandun pa sila sa parang sa Bisaya pag-ibitik nila kung kakagat ba yung witness, tsaka doon makakakuha ng mga mabigat na impormasyon, Manong Jay. Alam mo, they have become nawawala na sila sa wisyo sa ginagawa nila eh. Tingnan mo magmula nung day 1 hanggang kahapon, wala pa silang nakukuha kahit na isang ebidensya eh. Bakit? Number 1, COA na mismo nagsabi, ilang beses pag talagang tinatanong na sila, sa investigasyon nyo ba, may nakita kayong nagkapera si rito, nagkakumita ng pera? Wala. Yung unang-una, yung investigasyon lang hindi tapos, no? Pangalawa, yung sa NBI puro hearsay, pangachismis, no? Wala eh. Anong tawag nito? Wala silang sabi nga, na-explain na ito sa inyo ni Attorney Harold eh. Sa auditing, hindi ka nag-audit lang sa anong pangalan nito, sa papel, no? Kasi yun lang ang trabaho ng COA ICPAW eh. Sinabi na nila eh, ang basis lang nila for their findings is on the documents. But ang problema sa documents, may violation na kaagad tayo eh. Sealed envelope yan, hindi dapat binubuksan. Yan ang batas eh. Pangalawa, anong tawag ito? Intelligence and confidential. Sila naman, dahil nga ito yung object talaga ng mga makakaliwa na nandyan ngayon sa Kongreso, sinisigi nila in the hope na matutumbok nila sino itong mga witness.
Itong mga dahilan kung bakit hindi naging successful yung CPP-NPA sa kanilang mga balakin. Dahil yan ang napigilan ng Office of the Vice President eh. Yan ang napigilan ng DEX, ng DepEd, noong kapanahunan ng Secretary pa si Duterte. Yan ang objective ng CPP-NPA through their front organizations and congressmen and representatives now occupying seats in the in Congress and in the government. So, Opo. yan naman talaga malinaw eh. Kita mo naman, anong tawag nito? Yung ba naman bubuhusan mo pa ng mahabang oras, sino si Tarpulano, sino si ganyan. Kung wala kang objective na kilalanin talaga kung sino, hopefully, maliliquidate nila yung mga yan, no? Siyempre, walang confidential agent na maglalagay ng totoong pangalan. Talagang gagamitin. Ako, 11 years ako, nag-counterinsurgency kami. Wala ka talagang gagamiting pangalan totoo. Kasi mapubulgar eh, masisira yung tao. Madidisgrasya yung agent mo. So, talagang gagamit ka ng pangalan na, kunyari, Pedro Singhot, yung mga ganyan. Mariang Palad, yung mga ganon. Oh. Opo. And ang isa sa mga kapansin-pansin... Opo, sige po. May isa pa, Admar, no? Pinipilit nila na yung mga lamesa, yung mga gamot. Ano yan? Yun ang kailangan. Halimbawa ako, kunyari, ako yung ahente. Kunyari lang, ahente ako. Konsyel ako sa barangay. Wala kaming tables and chairs. Yun ang kailangan namin, kapalit ng mga information na ibibigay namin kung saan nagkukuta yung mga yung mga NPA, yung mga terorista. O maraming these people, they don't understand because they're not on the ground, tapos pinipilit nila. Bakit sabay-sabay binayaran? Natural. Everyday, ibang pinupuntahan ni Vice President. Iba-iba yung lugar. Pwede ba daw pagsabay-sabayin na isang linggo, ganyan. Alam mo, tsaka hindi lang kasi masabi nitong mga malinaw naman ang storya niyan nung okay pa yung unity. Nangako si Bongbong Marcos na susuportahan niya si Inday sa kanyang anti-insurgency campaign, anti-terrorist campaign. So sa madaling salita, sinabi niya, sige mo lang yan, tapos susuportahan kita, bibigyan kita ng pondo. Unfortunately, na-release yung pondo December na. Natural, i-obligate na yung inutusan siyang gumawa na ng trabaho. Oh, yun ang kwentas claras dyan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Nung nakita nilang medyo hindi na nila mahawakan sa leeg si BP, at nag-resign na, sa kanila sinubuan ng pondo, hoping na hindi niya magagastos. In other words, ang problema, magaling yung mga tao ni Inday. Magaling sa government budgeting at saka sa auditing, sa liquidation, obligation. O di na nagastos. O. Ngayon, nagagalit sila kaya nagagalit yung mga yan kasi walang nangyari. Naalala mo yung mga sinasabi ni Senator Robin, yung mga anniversary, walang nangyari yung mga pasabog, yung mga... Because the intelligence work of the BPISG was superb. Diba? Ngayon, hindi nila maano yan. Kasi imagine mo, pag pinatawag nila sila Chika, at sinabi nila Chika, kasi ma'am, kasi Your Honor, kaya kami nag-conduct ng surveillance doon ng confidential operations kasi papunta doon sila Congresswoman, ano pangalan nung convicted na Congresswoman? Franz Castro. At makikipag-meeting sa mga NPA. Kaya inunahan na ho namin, sinurveillance namin. Pag lumabas yan, disgrasya abot nila. That's the reason na bantulot sila ipatawag sila Chika. Because La Chica is authorized to spill the beans on intelligence work. Maraming madidisgrasya, pati yan sila Ridon, pati ang mga congressman na katulad nila Pimentel na napapabalitang nagbibigay ng suporta sa mga NPA. Diba?
Yan ang kinatatakutan nila, sa totoo lang. Kahit dito sa Davao del Sur, gano'n ang ano. Oh, so yan ang takot nila. That's why they cannot call on, they don't want to call on La Chica. Because La Chica will definitely tell them he's a seasoned intelligence officer. So madidisgrasya sila. Mabibisto yung lahat ng kabulastugan nila. Pati yung, baka mamaya lumabas pa riyan. Ay, ang abogado niyong isa riyan, kasama yan sa mga abogado ng mga extremist, ng mga communist terrorists. O di madidisgrasya yung sinisipon na abogado. Yun ang problema nila. Opo. And yung presumption of regularity dun sa ginagawa po ni La Chica sa paggamit ng confidential fund, andun pa rin po, considering wala naman din tayong naririnig mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pinuno ng ibang ahensya ng gobyerno, sa militar, kung mali ang kanyang pagkakagamit doon sa confidential fund. Halimbawa, nagbigay ng pahayag na ngayon ng AFP na parang ipinauubayan na nila sa Senado di kay sa Ombudsman. Kung may mali pa doon sa paggamit ng confidential fund, at first kasi sinabi nila, inimbestigan nila di dapat meron na silang conclusion na doon kasi nangyari ito 2022 pa. No? Dumaan na yung 2023. Correct. Anong taon na ngayon? Pero sasabihin nila na ipinauubayan na nila. So ibig sabihin, yung paggastos, pag-implement ng confidential funds, walang mali doon at iyon ang nakasanayan kumbaga nila. Manang Jay, tingin nyo. Alam mo, hindi lang yan ang inaasahan ko, Admar. Ang inaasahan ko, pagdating ng panig ng defense na, yung defense na magsasubmit ng mga testigo, kung sino patawag nila sa Malacanang. Kasi doon ang galing yung pondong, controversial na pondong yan Ipasasampi na ba nila ang presidente? Kasi ang presidente ang ang nag-release ng pondong yan Si Amina Pangandaman, na presidente ngayon ng Amana Bank. Si former Chief Justice Bersamin. Sila yun So, tapos sasabihin na magte-testify. Sino yung mga witness nung nag-uusap sila Inday at saka si Bonget tungkol dyan sa kanilang kasunduan noon na bibigyan ng pondo para matustusan yung mga proyekto ng Office of the Vice President. Yan dyan sila kabahan. Dahil pag yan ang mga pinatawag, lalabas at lalabas na ang tunay na kwento, no? Ang problema lang kasi, talagang they are milking itong sa prosecution, sadyang pinapahaba nila kasi nga, ang media mileage ang hinahabol nila. hindi yung hustisya Opo. Saka isa pang kinainisan ko yung nagagamit pati yung religious diyan sa kanilang mga drama. Kita niyo yung abogada kahapon may hawak-hawak pang krus na ang tawag nito. Na kinikilabutan ako diyan sa mga ganyang estilo. No, na pati yung may thou shall not use the name of the Lord in vain. Yung mga anong tawag niyan, medyo sabi ko hindi kaya kinikilabutan tong mga taong ito. Opo. Sir Jay, huli na lang. Isa rin po sa mga nabanggit ng prosecution yung mahigit o halos 500 sundalo at pulis daw na nagbabantay kay VP Sara. Wala daw VP ang may ganito. Ano bang gustong palabasin rin nitong prosecution ito? Una-una, next in line yan. Parang presidente yan, kaya vice president Ang presidente, mahigit 2,000 yung gwardya niya. Wala pa sa 1/4. Wala akong makitang logic by invoking bakit 473 yung gwardya. Hindi naman sabay nagugwardya po yan. Yan ang total na bilang. Para malinaw lang ba kahit na ka sa amin dito sa local,
nung ako'y naglilingkod pa sa provincial government. Ang talagang gwardiya lang, allowed 4. Pero siyempre, mag-request ka ng augmentation. Kasi yung mga pinupuntahan ng aming gobernador, dati-dati kasi laboratorio ng NPA itong Davao eh. So kaya anong tawag ito? Kung minsan magpapa-advance ka dyan, mga 100 na sundalo para i-clear yung area. Ganun ho yun. Hindi yun, these people, they don't know or nagmamangmangan kasi nga gusto nila mabawasan ng gwardya para madisgrasya nila yung vice presidente. Yan naman talaga purpose nila eh. Wala namang iba eh. Okay, kay 300 yan, kay 500, kay 700, kay 1,000. Immaterial po yan. Tandaan natin, ang binabantayan po niyan, Vice President. Alisin mo yung Vice President na po yun. Pag nadisgrasya si Bonget, si Marcos, papalit yan by constitutional succession. So you really have to secure kahit naman ho sa yung mga Vice President ng ibang bansa. Eh talagang ginugwardyahan ho ng gusto kasi yan ang yan ang kumbaga yan ang especially so. That our Vice President is elected by more than the number of votes gathered by the President. So she's a very important person. She's the leader that people wanted. That's why she has to be secured. Yun ang reason. Opo. Opo. Ayan, siguro, Sir Jay, huling mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan. Bago yan, gusto ko lang i-congratulate yung si Pastor Kibuloy, no? Sa hinahaba-haba ng panahon, kasama ng panggigipit, kasama ng pandemic. Maraming mga hamon, pero finally matatapos na, ma-inaugurate na yung kanyang pinasimulan. Yung dating lugar na ayaw tirhan ng kahit sino. Dahil ang pangit ng lugar na yan sa Davao City ngayon, magiging centerpiece na. Magiging home of the largest indoor anong tawag nito, cathedral and anong tawag the place na pwedeng puntahan no ng mga tao, yung kingdom sa September 1. Congratulations Pastor Kibuloy at sa lahat ng bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ, no. Congratulations sa inyo at sa yan, pwede ipagmalaki natin ang buong Pilipinas sa buong mundo na narito sa Pilipinas, narito sa Davao City, ang pinakamalaking, anong tawag nito, dome sa buong mundo. No? Congratulations po at anong tawag nito, pagpalain kayo ng pong may kapal. Maraming salamat, Admar. Thank you very much, Jade. Thank you, sir. And good morning po sa inyo. Ayan po mga kababayan, si Sir Jay Sonsa, isa pong political commentator ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.